Yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling ho natin ang konsul ng Pilipinas dyan sa bahagi ng Colombia na nakakasakop po sa may area ng Venezuela na nakamonitor dito sa mga kaganapan from the Philippine Embassy in Colombia. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang hapon po ang aming pagbati mula sa Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan at napapanood nationwide and worldwide. Consul Judy Rason, welcome to the program. Magandang umaga po sa inyo at tanghali at dito naman po sa amin magandang gabi. Mm-mm. Kami po ay makikikumusta lamang, Konsul, sapagkat nakakagulantang yung dalawang malakas na pagyanig. Ano? Halos may tuturing ho ito na kambal na lindol na naitala, 7.1 at 7.5. Kumusta na ho ang overall situation sa area ng Venezuela? Sa ngayon po ay nagdeklara sila ng state of emergency. So, nag-concentrate po sila sa rescue efforts. Patuloy naman po tayong nakikipag-ugnayan sa ating mga Filipino community doon. Mm. We're just curious po, Konsul, ano? Dun sa pinakang sentro o yung epicenter po ng pagyanig, ito ho ba ay identified na may mga Pilipino dun sa naturang lugar? At kumusta naman ho yung ating monitoring so far sa mga kababayan po natin dyan sa area na naapektuhan po ng lindol? Mhm. Actually po, dito po sa Caracas, meron po tayong mga Pilipino diyan na kababayan. Nag-report na rin po sila sa atin at so far wala naman pong nai-report na injured or casualties. Gayon din po sa mga lugar ng Manaus, Belém, Macapa, ng Caracas, Barinas, Miranda at Anzoátegui and Merida. Nag-report na po sila sa atin. Maganda po ang balita dahil wala naman pong mga nasaktan sa kanila at tayo po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating community, particularly po doon sa mga nasa Caracas. Meron po tayong WhatsApp group chat, doon po sila nagbibigay sa amin ng balita sa kanilang mga sitwasyon. Mm. By the way, Consul, kumusta ho yung panahon diyan sa pinangyarihan po ng napakalakas na lindol sapagkat ito ho ay posibleng makaapekto kung sakasakali ho, ano? Lalo't ngayon ay marami yung mga istruktura allegedly na talagang nagtamo ng malaking pinsala. So, kumusta ho yung panahon nang mangyari itong pagyanig po ng malalakas na lindol? Oo, bali hapon po kasi ito nangyari 'no. So yung mga tao po, marami na rin po kasi yung palabas ng opisina. So, ngayon po medyo mahirap ang sitwasyon nila dahil, wala pong gas, yung ibang lugar wala pong electricity, walang internet. 'Yan po ay inaasahan naman natin dahil nga po doon sa napakalakas na pagyanig ng lindol. Okay. Konsul, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jai Rahangayo. May ilang punto rin na nais pong maitawid po sa inyo. Bombo Jai, please. Po ba ang mass transportation pati ang airports para na rin sa mga gustong lumikas? Sa ngayon po ay nakasara po yung airport dahil nga po, kung napanood niyo po yung ibang videos, medyo nagkaroon din po ng damage doon. Sa nakikita naman po natin meron naman pong mga umaandar na mga pribadong behikulo, pero sarado po ang lahat ng, mga eskuwelahan. So, na pinapayuhan po talaga ang lahat na manatili na nasa mga safe na lugar as of this time. How about naman sa mga critical infrastructures like hospitals and other utilities, Consul? Oo, medyo marami po talaga yung na-damage na structures and we have no information at this time except for what we see on the news. Dahil nga po yung ibang lugar po talaga ay wala daw pong kuryente. So sabi po sa atin ng mga Pilipino doon na mas maigi po na manatili sila kung saan sila naroroon ngayon, na ligtas po ang kanilang mga kalagayan. Kumusta naman po, Consul, ang pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Venezuela sa inyo knowing na abala din ho sila sa kanilang mga sariling kababayan?
Mhm. Sa ngayon po naka-concentrate po tayo sa pakikipag-communicate ng diretso sa ating mga kababayan. Very active po ang ating group chat ngayon. Meron din po tayong nare-receive ng mga mensahe diretso mula sa kanila privately. But so far, we've been concentrating on coordinating with our Filipino community. And as of this moment ba, Consul, although wala pang numbers no of fatalities na nangyari ng earthquake dyan, but may mga figures ba ng injured na mga nakakuha dyan sa lindol? Mm. Tayo po ay naka-focus ngayon sa ating mga kababayan kasi yun po talaga ang ating tinututukan. As to the figures of casualties or injuries, we would have to rely on the official statement of the Venezuelan authorities. Thank you so much, Bombo Denise. Okay. Consul, meron ho ba tayong hotline at the very least ay pwede ho nilang matawagan at any given time na makapagtawid po ng impormasyon maliban ho doon sa group messaging applications na ginagamit po ninyo, baka hindi accessible at that moment na kailangan po ng tulong. So meron po ba kayo na maaring tawagan nila? Opo, maraming salamat po sa tanong na yan. Meron pong hotline ng ating embahada. Ang numero po nito ay +57 314 299 8808. Ulitin ko po, +57 314 299 8808. Maaari din po silang makipag-ugnayan sa ating official Facebook Messenger, Philippine Embassy in Colombia, at gayon din po sa ating email, bogota.pe@dfa.gov.ph. Okay. Finally, Consul, sa ngayon po ba may plano na ang embahada at konsulada ng atin pong bansa na mag-deploy ng teams o kaya naman ay mga tauhan para umalalay doon po sa ating mga kababayan at kahit papano sila yung mismong pupunta doon sa mga identified na populated ng atin pong mga kababayan, Consul? Okay, so ngayon po ay kami ay nagmo-monitor sa ating community at lahat po ng ating nakukuhang report ay atin pong ipinapadala sa Department of Foreign Affairs. Ang embahada po ay masusing nakikipag-ugnayan po sa DFA para po sa mga bagay na ito at sa mga susunod na hakbang. Okay. Pahabol ko na lamang po, Konsul, sapagkat kami man ay nakakatanggap po ng mga mensahe mula doon sa mga may kamag-anak. Baka hindi agad nila matawagan yung kanilang relatives. Manggaling na ho sa inyo yung mensahe para ho sa mga kababayan natin na mayroong mga relatives mula ho dyan sa area ng Venezuela. Please go ahead po, Konsul. Okay, sa mga kababayan po natin sa Pilipinas na meron pong mga kamag-anakan dito sa Venezuela, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa amin sa Philippine Embassy sa mga detalye po ng contact number at email address na naibigay ko po kanina. Uulitin ko po yung telephone number, +57 314 299 8808. Pwede rin pong magpadala ng mensahe sa ating Philippine Embassy in Colombia Facebook Messenger at gayon din po sa ating email address bogota.pe@dfa.gov.ph. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Affairs. Ayan, with that, maraming salamat po, Consul, sa maagap na pagtugon po dito sa aming mga concerns sapagkat kami man ay pinaparatingan ho ng mga abiso, mga panawagan and concerns ng atin po mga kababayan na may mga relatives po dyan. Thank you so much. Thank you so much din po. Maraming salamat at magandang umaga po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Consul Judy Razon ng Philippine Consulate to Colombia. Bahagi po ito ng ating embahada mula ho dyan sa naturang lugar na siyang nakakasaklaw na rin doon po sa mga karatig na area, kagaya ho ng Venezuela, na ngayon ay totally affected ng magkasunod na 7.1 at 7.5 magnitude na lindol.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.